106.7 Energy FM. Same pero iba. Hello mga bangga, oras natin 5:35 na, huling oras ng programang Anong Drama Mo? Yeah, sa may mga drama dyan sa buhay, eto na ang programang tatama sa ngusulo. Oo, lalo na sa mga may mga drama ngayong Friday. Aba, eto na ang pagkakataon na ikaw ay magkomento rin sa aming sasabihing storya o drama ng isang pangga natin ngayong araw. Kailangan natin yan sa buhay, Jimbo. Habang ako ay nag-adjust ng volume sa cellphone. Ay, live na tayo pala. Live na tayo sa ating Facebook page. Mga pangga, pa-share naman at magkano kayo comment kayo sa storya o drama ng itong taong to mamaya. Correct, kailangan talaga natin yan. Oo. At naku, partner. Sige, partner, kunin mo muna yan habang may kukunin si Sheena na kaperahan worth 50,000. Charat! Hello po sa lahat ng mga panggapo natin. Team Bahay, sa mga papadrivers natin, kamusta po ang lagay ng trapiko? Pwede po kayong pumunta sa Facebook page po ng Energy FM 106.7 para po ma-update nyo rin kami kung ano po ba ang lagay ng trapiko ngayon. Kasi pagkaalam ko, partner, gantong oras magsisiwian. Yung iba nahahabol po sa kanilang mahal sa buhay sa probinsya. Ayun. Ay, ito na. Ay, dagsaan daw ngayon. Sige. Ako na, dagsaan nga nalaglag pa yung 45,000 ko. Oy, wow, oy, kala mo talaga. Sana, may ganyan. Ay, actually, 45 pesos. Pero ito, handa na ba kayo mga bangga? Ito na. Lalo-lalo na sa ating mga kastig. Handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito niyong sports? Eto na, ihanda nyo lang yung sarili para sa ating ultimate sports experience with Arena Plus. Ay, nako, true lalo ka dyan, partner, sa Arena Plus. Astig sa sports, tama po yan, narinig ninyo mga kaastig. Arena Plus app is the hottest online sports betting platform na siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito nyong laro. Para ka dyan, partner, ito mga kastig Ito, makinig kayo mabuti para sa ating star-studded lineup ng Arena Plus. Ang official astig endorsers. Walang iba kundi ang multi-awarded Pinoy basketball sensation Scottie Thompson from the Barangay Ginebra, San Miguel of PBA. Kasama pa ang phenomenal Phil-Am basketball star na si Jordan Clarkson from Utah Jazz of NBA. At hindi lang yan, partner, dahil meron po tayong Arena Plus official jingle na siguradong magpapabuhay sa inyo habang kayo ay nag-e-enjoy ng ultimate sports experience. Ito po yung Halina sa Arena. Siyempre, performed by the one and only at astig na si Glock 9 na walang apelido pero malupit. Malupit Gusto mo yun? Sana all yan, diba? Gusto mo ba mapapakinggan? Sige, ano ba yan? Abay, alam mo ba, mapapakinggan na to sa Spotify, pero eto may pasample tayo, B. Let's go! Arena Plus. Astig sa sports. Astig sa sports. Ayun, astig talaga sa Lupit sports talaga, yan. napaka-astig talaga. Pero ito mga kastig, ang Arena Plus ito po ay licensed by Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para naman secure tayo at lalo-lalo na legit ito. Mga kastig. Siyempre, ikaw ba naman license ng PAGCOR partner? Ayun, perfect talaga tayo dyan. At alam nyo ba sa Arena Plus, pwede nyo pong i-stream ang live games ng local and international sports property sa aming web-based and mobile applications. It's your ticket to a remote gaming system that allows eligible players in the Philippines to conveniently place and transact any type of sports bets. At kaya naman mga kastig, dapat stay up to date po tayo para sa latest scores and results from hundreds and thousands of games worldwide, including PBA, NBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing, and many more. Ito lahat po ng mga nabanggit ko ay all covered po ito ng Arena Plus, mga kastig. Astig na astig talaga tayo dyan, mga pangga. At ang pinaka-astig sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA, official gaming partner ng PBL, STL, EASL, at MPBL. And Arena Plus is also the official sportsbook partner of the recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Talaga naman napaka-astig talaga. O ano pang ginagawa ninyo? Ano pa hinihintay ninyo? I-download nyo na ang Arena Plus app. At syempre, available na po yan sa App Store and Google Play. Pwede rin mapanood sa arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports! Ay, yan nga po, mga bangga. Kaya naman kung ikaw ay astig na astig, alam mo na mag-download ka na daw na. Correct. #ArenaPlusPH. Let's go!
Eto pa, Jimbo. Ano? Bilang astig-astig, no? Kanina nga, meron akong nalaglag. Naku, eto, related sa ano natin, sa topic. Sige. Ready ka na ba sa let's go. story time Sige. natin? Mga pangga natin, ready na ba kayo? Handa na. Ay, mga pangga, mag-comment kayo ha. Huwag kayo manood lang. Mag-comment kayo sa ating story time game. Ewan ko kung tinakdahan pa talaga to. Sige, ano yan ha? Sige. Sabi Pakinggan rito, natin yan. Jimbo, dahil po sa nalaglag na vase. Dahil lang doon, okay. Dahil sa nalaglag na vase, ay nagkaaway po ang mother-in-law and ang kanyang manugang. Ang sabi kasi, meron pong event sa kanilang bahay. Ngayon itong vase na ito ay matanda pa sa lola o ninuno nung kanyang napangasawa. Nasagi niya ng hindi inaasahan habang nagsasaya sila. Okay. Ngayon, nagalit itong si mother-in-law at ang sinabi, napakakirim mo kasi. Ayan, nabasag tuloy yung vase. Pagsabihan mo yung asawa mo, ewan ko ba kung bakit yan ang pinakasalan mo. Ay! Ngayon, eto sabi niya, baka naman daw bugso lang ng damdamin dahil nga po sa nabasag. Siyempre, napaka-importanting bagay. Correct, pero na-hurt po ako. Ano po ang gagawin ko? Sasabihin ko ba sa asawa ko na nasaktan ako or hahayaan ko na lang dahil nag-sorry naman po yung mister ko pero hindi si mother-in-law. Paktay ka na. Okay, take note hindi nag-sorry yung mother-in-law. Pero ang nag-sorry yung asawa niya. Okay. Naiintindihan niya naman at the same time, nandun pa rin yung kirot na bakit mo nasabi na yung pinakasalan, no? Yung bakit pa ikaw yung pinakasalan. Dahil lang doon sa nabasag na vase. Pero kung ikaw yun. Alam mo, Sheena, na ano lang ako Kunwari mas matanda pa sa iyo yung vase Kasi maraming, nangyayari naman talaga yan Lalo na kung ikaw ay kumbaga kayo ay nakikitira pa doon sa bahay ng manugang mo. Di ba? Siyempre, hindi naman natin kontrolado yung galaw natin minsan, lalo na pag-usapan natin, sabi niya, ay merong kasiyahan. Correct. Siyempre kapag kasiyahan, di ba, ano ka dyan wala ka namang ibang isipin, kung di magsaya, hindi mo naman siguro sinasadya. Pero hindi maalis sa isipan ng kanyang mother-in-law na magalit talaga. Pero dapat, siyempre, hindi lang natin, matanda na Tsaka merong sentimental value yung gamit Pero kung ako sasabihin, kung ako yung girl, masasaktan talaga ako. Kasi bakit? Dahil lang dun sa nangyari. Yes. Sasabihin na bakit ako ba pinakasalan ng asawa ng anak ko? Ganon. Ang sakit nun sa part parang na yun. feeling ko rooted siya saan? Well, sasabihin ko to sa asawa ko. Sasabihin ko talaga. Pero sasabihin ko, kasi alam mo, nagkakaroon ng gulo lang dyan. Depende sa sabi ng asawa mo. Depende mo kung paano mo sasabihin sa asawa mo. Yes. Para kasi minsan medyo parang dagdag na So mag-iinit ngayon yung asawa mo, kukumprontahin yung nanay niya, at iba yung dating. Pero kung sasabihin mo na parang ang dating kung ako yung girl sabi ko, darling, ano naman, okay na, hindi ko naman din kasi sinasadya. Si mama, sasabihin natin yan to, naintindihan ko naman, syempre, sino na bang hindi magagalit, napaka-importanting bagay yun, hindi ko naman din sinasadya. O yun lang, kung baga i-explain mo sa kanya na maayos, hindi yung, oy, alam mo ba yung nanay mo? Yung nanay mo, sasabihan ako ba't kita pinakasalan? Alam mo, sa totoo lang, hindi naman talaga kita gusto. Napilitan lang ako. Diba? Kasi nangyari na yan. Meron nangyaring ganyan ako. Oo, sa tropa kong ganyan nangyari. Alam mo, ewan ko para sa akin, parang ang role kasi natin sa isa't isa, kunwari, mag-asawa, di ba? Ang role natin, kung ako, may problema yung asawa ko sa nanay ko, hindi siya yung dediretso sa nanay ko. Ako. Correct, dapat. Nanay sa nanay. Nanay sa nanay. Diba? Hindi ka pwedeng dediretso. Kung kunwari, masama loob ng asawa ko, ako nang bahala. Sasabihin ko sa nanay ko, nang hindi siya mapapasama. Gets? Ganun naman tayo Alam mo, sa totoo lang, lahat naman gagawin natin para hindi masira ang ating asawa Correct. Kahit sabihin natin may nagawa siyang kasalanan, pero gagawin mo yung way na para magkaayos, hindi para lumala. Ipagtatanggol mo pa rin yung asawa mo kahit anong mali niyan. Yes. Hindi mama, hindi niya po sadya yun. Yung ganun. Pero hindi naman para sabihin na, mama, napaka-corny mo naman, nabasag na, hindi naman sinasadya. Kaya lumalaki yung away. Di ba nag-gets mo, partner? Kasi kapag once na nasabi yan sa nanay mo, magagalit lalo, mairita lalo doon sa asawa mo. Hindi na magiging maganda ang pakikitungo niyan, promise. Yes, exactly. Kapag ginatungan mo pa, nasasabi mo, sabi nitong misis ko, napaka ano mo daw, kung ano sinasabi mo sa asawa ko. Diba? Hindi po pwede. Tama. Kailangan hanggat maaari, i-shield natin yung relasyon. Pero, kung ako naman yung mother-in-law, syempre, di ba,
magsusorry ako. Dapat lang. Pasensya. Dapat careful tayo sa mga sinasabi nating salita. Kahit sabi mong bugso ng damdamin, the mere fact na lumabas yun sa bibig mo, dumaan yan sa thought process mo, ibig sabihin, may something. Tama. Diba? Kung sakali namang ganito partner, kasi minsan tayo, sa galit. minsan takot tayong kumprontahin yung bakit di mo gawin na daanin mo sa maayos na pamamaraan tulad ng ganito, magdala ka ng basta magluto ka lang. Magluto ka lang na ayayain mo yung mother-in-law mo. Then after pag malamig na ulo niya, pwede ka na mag-sorry. Correct. Diba? Kasi hindi pa pwedeng rekta kagad yung nag-away ka ngayon, kanabukasan, sorry. Sorry. Diba? Kasi tayo mga Pinoy, kumbaga pinapamadali lang natin kasi yung mga ganitong problema. Kaso nga lang, minsan nasa right timing dapat. Tama. Diba? May tamang buwelo, may tamang pasok. Yes. Diba? Para sa pag nag-away kayo mag-jowa, kayo mag-asawa, ba't kailangan ba pag nag-away kayo ngayon, mga ilang minuto, ayos na? Hindi ko naniniwala. Sorry na. Hybrid ako, naalala ko na naman yun. Ay, natatandaan ko. May nakwento ulit. Nakwento mo na sa akin yun. Yung kaibigan mo. Yun yung nasabi ko sa'yo. Yung nabasag yung TV. Yan yun. Ang laking TV Ang laki nun. O kaya nga, di ba? Dapat, dapat bago mo gawin lahat, isipin mo muna yung hindi magiging komplikado. Correct. No? Oo. Kasi lahat yan nadadaan sa mabuting usapan. Di ba? Chill lang talaga. Chill lang. And yun nga, feeling ko yung pinaka nag-matter lang or yung pinaka na-hurt lang si girl dun sa sinabing bakit naman. ikaw pa yung pinakasalan ng anak ko. Pero kung ikaw naman ay malawak yung yung isipan mo, pagkakaintindi mo, yung sarili mo, hindi mo na siguro dadalhin yan. Isipin mo kasi, na lang na bigla. Or isipin mo na lang din partner na alam mo totoo naman po ang mga mother-in-law natin minsan nakakapagsalita yan ng mga matatalim. Oo. Pero tayo bilang nakakaunawa, intindihin na lang natin. Kasi wala naman din siya magagawa, kasal kayo. Loko-loko ka ba? Di ba? Kasal kayo, kahit sabihin natin maghiwalay pa kayo, maghihiwalay. Gagastos pa kayo. Di ba? Ay, nako, totoo. Ay, pero magbasa tayo, partner. Sige, go. Ito sabi, siguro may sentimental value yung gamit. Pero ano magagawa, nabasag na. Hindi na maibabalik. Pero yung sinabi ng biyenan, hindi na talaga yon matatanggal sa isip ng pinagsabihan niya. Kausapin na lang ng asawa niya at para mag-usap yung asawa niya at ang mother-in-law niya. Emotional damage yan. Totoo. Ang mag-uugnay talaga dyan, yung asawa tsaka yung nanay. Ikaw ang gagawa ng paraan. Yes. Hindi yung hahayaan mo lang. Minsan may mga ganyan Kung baga yung late mo na sasabihin sa asawa mo, ay mas lalo magagalit yung asawa mo naman. Ba't siya mo na sinabi? Gagaling yan. Correct. Tsaka yung iba, hinahayaan lang na kaya mo na lumipas, magiging okay din yan. Hindi. Ikaw gumawa ng paraan kasi mas kilala mo yung nanay mo. Huwag mo nang hintayin yun, dumating sa point na gano'n. Kasi nga, ang pangit. Kasi mamaya, hindi sinasabi ng asawa mo, pero mararamdaman mo kung paano itrato ng nanay mo yung asawa mo. Kasi may galit niya, di ba? Pinagtagal mo Ito partner, sabi naman nito, makukuha lahat ng bagay sa mahinahon na pag-uusap. Forgive and forget po. #Power of sorry. Oo, matindi talaga ang kailangan yan. Sorry. Ewan ko kapag narinig mo rin, tsaka dinaan sa gawa yung pagsasorry, di ba? Paano mo rin mapapatawad mo, gagaan yung loob mo. Isipin mo lang yan. Mahirap makalimot, pero kayang magpatawad. Tama. Diba? Tsaka maraming, alam mo ba, yun yung sinasabi ko parte ng mga pagsubok na dumarating sa mag-asawa Oo. Ikaw naranasan niyo na ba yan? Na nakabasa? Hindi pa. Kinakabahan ako. Diba? Alam mo, in fairness, hindi ko pa naranasan. Pero ikaw, di ba, usapan mo yung asawa tayo muna, masingit ko lang. Di ba, alimbawa, ikaw pumunta ka sa bahay nila Jano, pero yung kilos mo talagang alam mo, ako naman dati, ilang milky, ganun din Yung pupunta ako doon. Pero pag tayo na sa bahay natin, napakaligaga natin. Pero pag tayo nandun para tayong, alam mo yung konting kilos mo lang, dinitingnan mo kasi ayaw mo na medyo magkaroon ng problema. Oo, syempre, kahit pa paano kinakabahan ka pa din Mahihiya ka. At ang pinakamagandang solusyon dyan, alam mo partner, tama yung ginawa niyo ni Papa Janong. Alam mo bakit? Kasi bumukod na kayo. Oo. Di ba? Ganun yun Yung parang... Totoo. Dahil alam ko naman yung hirap ni Janong din sa amin. Diba? Isa sa rin kasi Kaya nga pag nag-asawa ka, kung wala pa namang kapital, palanuhin mo na mag-ipon ka na para pagdating ng araw, makabukod na kayo kasi doon kahit maghabulang hubo pa kayo doon, pwede. Ay, totoo diba? yan. Diba? Ganun. Totoo.
kasi kahit anong sabihin mo, kahit napakabait ng iyong biyanan, syempre mahihirapan pa rin yung asawa mong makakilos. Yes. Diba? Ito, Sheena, sabi ni Potrax, ako na po humihingi na paumanhilod. Kami mo yung lang, nasasabi lang po namin. Nasasabi lang po namin yung yung mga dapat gawin. Totoo. So, kumbaga ang pinakaano nito, sagot natin, partner. Kailangan nilang magpatawaran pareho. Yes. Kasi yung isa nakabasag. Yung isa nakapagbitaw ng salita na masakit. So, alam niyo yun, kailangan lang mag-usap. Kasi pareho lang naman na masama ang loob. Correct. At dapat agapan to, hindi Correct. pinapatagal. So, yung isa hindi naman sinasadya. Diba? Kaya, kasi malay mo rin, sa sobrang galit mo, iba nasasabi mo eh. Oo. Diba? Ikaw nga, minsan, hindi may kilala akong kaibigan ko. Anong sabi ng kaibigan mo? Halos patay niya yung jowa niya dati sa salita. Di ba? Ayun ako yung kaibigan mo. pero sa totoo lang, happy sila ngayon. Oo, di ba? in fairness. Maganda ang buhay. Diba? Kaya minsan, ang bunganga natin, Malapit na nga magkasakit sa puso yun eh. Oo Kasi nga. pinigilan niya yung bunganga niya, hindi niya na kinakaya. minsan na ilabas din po. Ibo ka rin po minsan. Anyways, salamat ha. At sana po ang amin po ay magkaayos po kayo at agapan po yan. Ha? Oo, lalo na sa biyanan. Yes. Napakahirap. May na tayo eh. Parang may tatak na tayo kapag biyanan. Monster-in-law. Naging na Pero yun eh. hindi lahat. Naging na natin yung mga Pinoy. Ewan ko lang, ako tayo lang, nasa mindset lang natin na Totoo. iniisip natin na ang mother-in-law natin, ay beast yan eh. Totoo. Kumbaga, natin yan, hindi kontrabida yan. Sila talaga, minsan talaga, ganun lang ang bunganga eh. Tsaka nasa sa inyo yan. Pero mahal tayo niyan. Diba? Mahal ka rin yan. Oo. Mahal ka. Mahal ka niya. Siya, salamat sa inyo mga pangga. At naway... Napasarap na tayo, Oo, napasarap partner. kami. Ingat po kayo sa biyahe mga pangga. At kay ate, happy weekend po sa inyo. Happy Chinese New Year. Sana Okay? magbati sila sa Chinese New Year. Yes. So, bigyan mo ng tikoy. Ay, alam ko na. Ano? Bilang niya ng vase. Oo, no? O, diba? Tapos basagin niya ulit. Tapos sasabihin niya, ako naman bumili. Hindi, charot lang. Anyway, salamat. Ay nako, dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan. Pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng James si Jan ay, anong drama mo? Yeah, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok ngayon. And don't forget to like, follow, and share Sheena1067. At sa akin po, DJ Jimbo. Ayan. Partner, may babatiin ka pa ba? Okay na, maraming salamat sa inyo. Yung mga sumagot sa ating kanina, partner. Thank you so much po. Si Ems, si Darwin, maraming salamat. Si Eric. Ayan, thank you so much. Sa lahat po. Thank you po. Maraming salamat and Happy Chinese New Year sa Happy inyo Chinese lahat New mga Year bangga. sa lahat. Kami po ay exit na. Siyempre, magdadalan ulit tayo sa Monday, okay? Correct. At kay Winifreda at sa lahat po ng mga nandyan. Thank you Hello po. po. Ingat po, Napasabat na kapiling ninyo pangga, nag-iisang pababot na si Sheena. At ang inyong Jimbo Lises DJ. Ako po si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? Number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Lift your head.